Nagpapatuloy na po yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa unang sultada pa lang ng prosecution, napahiya na po kagad itong si Laila de Lima gawa ng sinusubukang manggulang. Kahit nga nagbigay na sila ng guidelines kung paano tatakbo yung impeachment, sinusubukan pa rin po manggulang. Ngayon, ito naman po, kumbaga, after po noon, umikot na po yung hearing ng impeachment sa mga salitang unusual tsaka ng suspicious na transaction na ginawa daw ni VP Sara. Ngayon, syempre, yan ang pinagtatalunan ngayon. Ano ba talaga yung totoong meaning? So, lumalabas dito na kapag ang meaning po ay nanggaling sa prosecution, ang kanilang pagkakaintindi, mali po yung paggamit o yung transaction na ginawa ng DepEd at ng OBP nung panahon ni VP Sara dahil nga hindi naman daw kumbaga unusual po na nag-withdraw ng ganong kalaking halaga ang DepEd. Kaya tinuturing nila tong suspicious. Pero dahil nga dahil nga gusto nilang ma-impeach si VP Sara, so sa kanila, ano na yun, impeachable offense na yun para nga ma-impeach si VP Sara. Pero kung titingnan mo naman yung totoong nangyari sa transaction, masasabi mo na wala namang mali doon sa nangyari gawa ng bakit ibinigay ng Land Bank yung pera kung ito ay illegal or kung ito ba ay may kumbaga ano 'di ba kung maling transaction yung nangyari, bakit ibinigay ng Land Bank yung ganung kalaking halaga ng pera. So dito tinuldukan po ni Senator Robin Padilla, although maikli lang po yung kanya naging tanong dito, pero makikita na natin dito na ano ba talaga yung totoong meaning ng suspicious tsaka ng unusual na transaction na ginawa nga dun sa Land Bank. So ito panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito panoorin po natin. Senator Judge Padilla first. Apologies, Senator Allen. Senator Judge Padilla for his interjections. Thereafter, Senator Judge Alan Cayetano. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. Maraming salamat po. Isang mabilis lang po ito. Pagka sinabi pong unusual, hindi pangkaraniwan. Hindi po ba? Yes, sir. Kapag sinabing suspicious, ibig sabihin kahinahinala. Apa, sir. Wala po kayong nakitang kahinahinala. Hindi po ba? Wala naman po. Opo, ibig sabihin hindi po illegal. Wala naman. Ang ano lang po kasi namin is yun sa check and cash. Opo, ibig sabihin wala pong illegal. Wala po. Kaya nakita. Okay. Maraming salamat po. Sa prosecution naman po ako. Ginoong prosecutor, pangkaraniwan po ba ang confidential fund? Your Honor, yung confidential fund po, sa akin pong pagkakaalam, ito po'y binibigay sa Pangkaraniwan po ba siya na ibinibigay? Depende po sa mga government agency at saka So head hindi ng po siya agency. pangkaraniwan kasi depende. Tama po. Salamat po. Thank you, Senator Judge Padilla. So yun, napakaikli lang nun Base na rin po doon sa taga Land Bank, wala pong illegal na nangyari nung inirelease po nila yung pera na winidraw nga po ng OBP through DepEd. Kasi kung inyo pong maaalala o inyo pong babalikan, yung confidential funds na yan, nanggaling po yan sa Office of the President na pinadaan po sa Department of Management and basta sa Department of Management nga ni Bongbong Marcos. So, parang itinransfer yan na ibinigay sa OBP na kailangan nilang magastos kasi patapos na yung year calendar na yun kung inyo maalala, kaya nga 'di ba ang sinisigaw nila doon, paano naubos in 11 days yung 125 million na confidential funds ni VP Sara. So, doon sa pag-release ng pera, wala daw illegal. Unusual lang, tsaka naging suspicious kasi nga, hindi naman talaga naglalabas ng ganung pera ang DepEd dahil nung mga time na yun, wala namang confidential funds and intelligence fund yung DepEd. Nagkaroon lang yan kasi dahil sa OBP. Dahil ang OBP, kailangan din po nila kumbaga naisip na rin ni VP Sara na kailangan nila ng intelligence fund gawa nga ng pinapasok nga ng mga NPA yung mga eskwelahan, di ba? So hindi na sa atin hindi na yan baga open secret na yan na nagre-recruit po yung mga NPA sa mga eskwelahan at ang kinukuha nga nila magiging bagong mga miyembro yung mga estudyante.
So, di ba, nakikipagbakbakan yung mga sundalo natin at later on, malalaman na yung kanilang naging target, mga estudyante pala ng mga state university. So, yan yung mga, yan yung mga ginawa ng OBP. Kailangan nilang ng intelligence and confidential funds para nga ma-monitor nila kung sino-sino yung mga kumukuha ng mga estudyante, sino-sino yung mga nag-recruit na yan. Kaya nga, di ba, nung mga panahon ng wala pang OBP, DepEd, di ba, hindi naman nangihingi yung DepEd nung mga nakarang administrasyon. Kasi wala naman talaga silang kumbaga hindi nila yan naiisip na kailangan nila ng confidential funds para ma-monitor yung mga galaw nga ng mga NPA. So, ngayon lang naman nagkaroon ng confidential funds ang OBP nung nag-request siya dito kay Bongbong Marcos na later on binigyan nga. So, naging trap pala yan. So, sa paghingi ni BP Sara, yan pa yung ginamit sa kanya ngayon para siya i-impeach, para mailagay si Martin Romualdez bilang Vice President. Pero dahil nga, kumbaga naunahan niya ni BP Sara, hindi nagtagumpay yan. Kaya ngayon, ito na yung ginagawa nila para ma-impeach si BP Sara. Pero, too late na eh. Kahit na ma-impeach sila si BP Sara, hindi naman na si Martin Romualdez ang mailalagay na Vice President. So, ang pinakaano dyan, yung Senate President. Pero mukhang malabo pa rin naman yan mangyari yan. So, ang pinaka-main target na lang nila ngayon dito, wag nang makatakbo si BP Sara sa 2028 bilang presidente. Kasi nga, mas lalo silang mababaon kapag si Sara Duterte ang naging presidente. So, dito lang, makikita lang talaga natin dito yung ginawang hearing na yan na wala namang kinalaman yung pag-withdraw ng pera. So, ito na yung article kung saan nga ito, confidential na raw yung pinag-uusapan nito, confidential funds. So, dito, hindi po masyadong nabigyan ng puntos yung prosecution. Kasi nga, wala naman talagang mali doon sa transaction. Napakalinaw naman nun eh. Kasi kung mali yung transaction, edi sana wala nang hindi na nagkaroon ng withdrawal. Diba? Dapat doon hinarang na ng Land Bank yung pag-withdraw ng pera. So dito lilinawin pa ito ni Senator Alan Peter Cayetano. Doon kumbaga dito binakapan niya yung tanong ni Senator Robin Padilla. So pakinggan po natin. Padilla, Senator Judge Alan Cayetano is recognized for his interjections. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. I think most senators already clarified, but just a little bit more. Magandang hapon, Madam Witness. Afternoon, sir. So, are you familiar with confidential or intelligence or discretionary funds? No, sir. Yeah. So, yung usual or unusual, depende kung saan ka naka-assign. Kasi for example, kung sa Malacanang ka naka-assign, and parating may intelligence funds ang Malacanang, and whether, I don't know how much they usually withdraw, whether it's 25, 50, 100. So if they always do it, then it's usual, right? Yes, sir. If they don't, if it's just a one time that year, oh, unusual, bakit suddenly, right? So whether it's you or the previous witness, ang tinatanong lang namin kung usual sa branch niya. Di ba in your case kasi you've been assigned to different branches handling different agencies, but not all agencies have confidential funds. So, Yes. so yung pag tinanong sa'yo usual, you're just being honest kung, again, kung if it's usual or not usual or unusual, right? Yes, sir. Or put it another way, di ba? If you're a kind of person that you love everyone, then I'm first time ko pumunta sa branch mo, I love Alan, then it's usual. Di ba? Sabi nga ni Tom Jones, it's not unusual to be loved by you. Di ba? Kung yun yung usual. If you're the type of person naman that you don't like anyone, then suddenly I go to your branch, sasabihin naman ng mga tao doon, Ma'am, medyo unusual, ba't mo nagustuhan siya? Di ba? So I think yun din yung isang So yun po, malinaw po Kasi nga dahil kung ang mag-release ng pera galing po sa Office of the President,